Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang War Horse 1. Sa simula ng eksena, nakatanggap ng tawag ang isang lalaki na nagngangalang Dave mula sa US Ambassador na si Mike na nasa Afghanistan. Ipinaalam ni Mike na inatake ng mga terorista ang kanilang base at marami pa sa kanilang mga tauhan ang naipit. Sinabi din nito na ang isang pamilya ng mga spy na ipinadala ni Dave, ang pamilyang Walter, ay inatake rin. Iginiit ni Mike na kailangang mailigtas ang Walter family sa anumang paraan. Halos lahat ng hukbo ay kilala ang pamilyang Walter dahil si Walter ay nagsilbing spy nila sa Pakistan at Afghanistan sa loob ng maraming taon. Nakapag-report ito ng napakaraming lihim na aktibidad ng mga terorista at nakapagbigay ng mahalagang impormasyon at ebidensya sa mga opisyal ng US sa tamang oras. Ang pinakamalaking dahilan ng pagliligtas sa kanila ay dahil kasama ni Walter ang kanyang asawa at mga anak. Napakarami nang nagawa ni Walter para sa US kaya hindi nila maaaring hayaang mamatay ng ganoon na lamang ang inosenteng pamilya. Samantala, sa mga oras na iyon, makikita si Walter na malubhang nasugatan at mabilis na nagmamaneho ng kotse sa kagubatan kasama ang kanyang pamilya at desperadong makatakas. Sa simula, nag-atubili si Dave na tanggapin ang misyon dahil nangangamba siya na maaari itong magdulot ng malaking komplikasyon. Ngunit tinanong siya ni Mike kung ano ang mararamdaman niya kung ang sarili niyang pamilya ang maipit sa ganoong sitwasyon. Sa oras na iyon, kasalukuyang inaatake din ang base ni Mike ng mga Taliban kaya agad siyang humingi ng tulong upang mailigtas ang pamilyang Walter bago tuluyang maputol ang kanilang komunikasyon. Pagkatapos noon, nagmadaling mag-impake si Mike ng kanyang mga gamit at umalis sa base. Agad namang nakipag-ugnayan si Dave sa isang nakatataas na agent na si John. Ipinaliwanag ang sitwasyon at hiniling na magsagawa ng rescue mission para sa pamilyang Walter. Hindi naman nag-aksaya ng oras si John at agad na inutusan ang kanyang pinakamahusay na unit, ang War Horse Team, upang hanapin at iligtas ang pamilya. Ang tanging alam nila ay sakay ng isang berdeng kotse ang pamilyang Walter na patungo sa border ng Pakistan. Di nagtagal, ang War Horse Team na kumpleto na sa kagamitan at handa na sa misyon ay nagtungo sa mga kagubatan ng Afghanistan. Habang papalapit ang helicopter ng War Horse Team sa kagubatan, isang teroristang nakatago sa kalapit na burol ang biglang umatake gamit ang isang RPG missile. Tinamaan ng helicopter dahilan upang mawalan ito ng kontrol at bumagsak sa lupa. Napakalakas ng pagbagsak kaya walang nakaligtas maliban sa isang sundalong si Marco na nakatalon palabas ng chopper. Ang iba pa niyang mga kasamahan ay agad na namatay. Si Marco ang pinuno ng War Horse Team na kilala sa kanyang call sign na War Horse 1. Matapos ang biglaang pag-atake, nalito si Marco at nawalan ng malay. Ngunit kalaunan ay nagising din ito at naglakad patungo sa mga labi ng bumagsak ng helicopter, umaasang makikitang buhay pa ang kanyang mga kasama. Sinubukan niyang tawagan ng mga kasama, ngunit sa kasamaang palad ay wala nang sumagot. Labis na nasaktan si Marco sa pagkawala ng kanyang mga kasama dahil itinuring na niya itong pamilya. Dahil wala na siyang no choice, inayos ni Marco ang kanyang sirang communication device at sinubukang makipag-ugnayan sa headquarters. Natanggap ni John ang mensahe at nalaman ang pag-atake at ang malagim na pagkamatay ng buong War Horse Team maliban kay Marco. Habang nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan, biglang napansin niya ang isang bangin kung saan may 3 teroristang dumaraan. Ang isa sa kanila ang nagpaputok ng RPG sa kanilang helicopter. Nang makita niya ang mga ito, labis na nagalit si Marco. Mabilis siyang humanap ng tagwan at madaling napatay ang 2 sa mga terorista. Ngunit ang ikatlong lalaki ay nakatakas at agad na tumawag sa kanyang mga kasamahan upang humingi ng tulong. Samantala, ang isa sa mga kasamahan ni Marco na si Castle ay nakita na siya sa pamamagitan ng satellite at binalaan siya na mag-ingat. Ipinaalam ni Castle na may 30 hanggang 40 terorista ang paparating upang patayin siya. Sinabihan niya si Marco na magtago muna hanggang sa dumating ang kanilang mga puwersa.
Gayunpaman, si Marco na labis ang nararamdamang galit ay tumangging sundin ng utos at naghanda na para sa labanan. Pagkatapos ay kinausap siya ng kanyang commander na si Jan. Ayaw ni Jan na mawala ang isang mahusay na sundalo tulad ni Marco at labis din siyang nalungkot sa pagkawala ng mga natitirang kasamahan nito. Naunawaan ito ni Marco kaya nagpasya siyang huwag munang salakayin ng mga terorista. Ngunit sa oras na iyon ay nakarating na ang mga terorista at nakita na siya. Sinubukan nilang paputukan si Marco kaya napilitan siyang gumanti ng putok. Nakapatay naman siya ng ilang terorista bago tumakas. Nagtago siya malapit sa isang bangin at nagpapaputok sa mga terorista tuwing may pagkakataon siyang umatake. Marami na siyang napatay, ngunit kakaunti na lamang ang kanyang bala. Upang mailigtas ang sarili, tumalon si Marco mula sa bangin patungo sa umaagos na ilog. Inakala naman ng mga terorista na patay na si Marco. Dahil sa hangaring makapaghiganti, nakaligtas siya sa pagtalon at di nagtagal umahon malapit sa kagubatan sa pampang ng ilog. Agad siyang naglakad ng maingat. Sa daan, nakita niya ang sasakyan ng pamilyang Walter at ilang patay na tao sa paligid. Sa loob ng kotse ay naroon ang pamilya ni Walter, ngunit pinatay na ng mga terorista ang asawa at anak na lalaki nito. Tanging si Walter at ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Joy na lamang ang natitirang buhay. Nais sana ni Marco na mailigtas din si Walter, ngunit nalaman niya na wala na itong pag-asang mabuhay. Bago ito mawalan ng hininga, nakiusap si Walter kay Marco na iligtas ang kanyang anak na si Joy. Dahil dito, isinama niya ang bata at nagsimulang maghanap ng ligtas na lugar sa kagubatan. Napaka-inosente pa ni Joy kaya inakala niyang natutulog lamang nang mahimbing ang kanyang mga magulang. Si Marco naman, natakot na sabihin ng katotohanan, ay hindi muna nagsabi dito at nagpasya na dumiretso na lamang sa evacuation point kasama si Joy. Samantala, dumating ang lahat ng terorista sa sasakyan ni Walter upang tiyaking patay na si Walter at ang kanyang pamilya. Kasama nila ang leader na si Ratom. Labis ang tuwa ni Ratom nang makita nilang patay na si Walter, ngunit ipinaalam ng isa sa kanyang mga kasamahan na nawawala si Joy at may bakas ng mga sapatos ni Marco na natagpuan malapit doon. Dahil dito, naniniwala si Ratom at ang iba pang terorista na buhay pa si Marco at kasama niya si Joy. Agad namang iniutos ng leader sa lahat na hanapin sina Joy at Marco sa lalong madaling panahon. Samantala, nagpatuloy naman sa kanilang paglalakbay sina Joy at Marco at unti-unting nauunawaan ni Joy ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ayon sa bata, masasamang tao ang pumatay sa kanyang pamilya. Itinuro raw ng kanyang ama mula pa noong bata siya na ang mga taong nananakit na mga inosente ay mga kriminal. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Marco na tunay na masasamang tao ang mga iyon at maaaring kailangan niyang patayin ng mga ito upang mailigtas ang buhay ni Joy. Sumang-ayon naman ang bata. Habang nagpapatuloy sila, napansin ni Marco ang ilang patibong na landmine. Madali niya itong naalis at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Ilang sandali pa, biglang napansin ni Marco ang isang bangin sa malapit kung saan may 2 terorista ang naghahanap sa kanila. Sinabihan ni Marco si Joy na manatiling nakayuko, saka siya tahimik na gumalaw at madaling napatay ang 2 terorista. Samantala, ipinadala ni Ratom ang kanyang mga tauhan sa bawat daraanan sa kagubatan upang mahuli sina Marco at Joy sa anumang paraan. Sa kabilang banda, nagpatuloy naman sina Marco at Joy sa kanilang paglalakbay ng may matinding pag-iingat. Habang tumitingin si Marco sa kanyang scope, nakilala naman ni Joy ang isa sa mga teroristang pumatay sa kanyang mga magulang at kapatid. Naawa naman si Marco kay Joy at nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang makarating sila sa medyo mataas na bahagi ng bangin, bumalik si Marco upang makipag-ugnayan kay Castle at sa headquarters upang humingi ng tulong sa lalong madaling panahon. Sinabi nito na kailangan pa nilang maglakbay ng ilang kilometro bago sila matulungan ni Castle at ng iba pa niyang mga kasamahan. Ngunit halos napapalibutan na sila ng mga kalaban at sinabi ni Castle na hindi sila makakapagpadala ng tulong sa kasalukuyang lokasyon ni Marco.
Dahil walang no choice, pumayag si Marco. Ngunit pagsapit ng gabi, labis nang napagod si Joy kaya nagpasya si Marco na manatili muna sila sa loob ng isang kuweba. Pagpasok nila, naglagay si Marco ng ilang landmine sa labas ng kuweba. Sa ganitong paraan, kung susubukang pumasok ng mga kalaban, maaari silang mapatay sa pagsabog o kaya'y magsisilbing babala ito para kay Marco. Bago matulog, maraming tanong si Joy kay Marco. Ikinwento naman ni Marco kung paano sila inatasan ng kanyang grupo na iligtas ang kanyang pamilya. Papalapit na sana sila sakay ng chopper nang biglang tamaan ito ng isang RPG missile na naging sanhi ng pagbagsak ng kanilang sinasakyang helicopter. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba akong makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Kinaumagahan, habang palabas na ng kuweba sina Marco at Joy, may isang teroristang dumating. Nang makita ni Marco ang terorista, agad siyang naghagis ng kutsilyo sa mukha nito at saka ito pinagsasaksak hanggang sa mamatay. Natakot naman si Joy na tila na trauma sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Ngunit nagawa ni Marco na pakalmahin nito at agad na inilayo bago pa dumating ang iba pang terorista. Dinala niya si Joy sa isang kalapit na bangin at maya-maya lamang ay dumating ang iba pang terorista sa kuweba. Nabigla at natakot sila nang makita ang bangkay ng kanilang kasamahan. Isa sa kanila ang aksidenteng natapakan ng isang landmine at agad na namatay sa pagsabog. Samantala, habang naguhugas ng kamay si Marco malapit sa ilog, napansin niyang sinusubukan ni Joy na maghagis ng kutsilyo. Sa una ay pinigilan siya ni Marco, ngunit nang makita niya ang determinasyon ni Joy, sinimulan niya itong turuan kung paano maghagis ng kutsilyo. Mabilis na natutunan ni Joy ang paghagis gamit ang pekeng kutsilyo, kaya binigyan siya ni Marco ng tunay na kutsilyo at inutos na ihagis ito sa target. Tumama naman si Joy ng eksakto sa target. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa paglalakbay habang dala naman ni Joy ang kanyang kutsilyo. Samantala, ang mga kasamahan ni Ratom ay patuloy na nag-iikot sa buong kagubatan, walang tigil sa paghahanap kina Marco at Joy. Sa kabilang banda, habang nagpapatuloy sa paglalakbay ang dalawa, inilabas ni Joy ang manikang aso na ang pangalan ay Louie na ibinigay naman sa kanya ng kanyang ina. Sinabi nito na nangako ang kanyang ina na bibilhan siya ng totoong aso pagbalik nila sa Amerika. Labis na nangungulila si Joy sa kanyang ina at labis siyang nalungkot sa pagkamatay nito. Ipinaliwanag naman ni Marco na darating ang panahon na ang lahat ng tao ay kailangang mamatay. Kumalma si Joy at nangako naman si Marco na mailalabas siya ng buhay mula sa lugar na iyon anuman ang mangyari. Sa kabilang banda, halos malapit nang matunton ni Ratom at ng kanyang mga kasamahan sina Marco. Di nagtagal, sinilip ni Marco ang mga terorista gamit ang kanyang binoculars. Bigla namang nakagawa ng kaunting ingay si Joy at lumabas si Ratom sa kanilang harapan na may hawak na baril. Hindi alam ni Joy at Marco na si Ratom ang pinuno ng grupo ng mga terorista. Gayunpaman, agad siyang tinutukan ni Marco ng baril. Nagpanggap naman si Ratom na isang ordinaryong sibilyang napadaan lamang. Noong una ay ayaw maniwala ni Marco, ngunit kalaunan ay napaniwala rin siya nito. Nagsinungaling ito na kaya lamang siya may dalang baril ay dahil maraming terorista sa paligid bilang kanyang proteksyon. Upang mahuli sila, iminungkahi ni Ratom na pumunta sila sa kanyang bahay upang makakain sina Joy at Marco at makapagpahinga. Noong una ay tumanggi si Marco, ngunit wala pang nakakain si Joy mula pa noong nakaraang araw, kaya pumayag din siyang sumama kay Ratom papunta sa bahay nito. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Castle kay Marco at ipinaalam ang lokasyon kung saan inaasahang darating ang rescue team. Sinabihan ni Castle si Marco na dumating sa takdang oras at pumayag naman siya. Ngunit dahil may oras pa bago dumating ang kanilang rescue, nagpasya si Marco na dalhin muna si Joy sa bahay ni Ratom. Hindi alam ni Marco na papasok na pala siya sa isang bitag na tinatawag na House of Trouble. Sa mga oras na iyon, napapalibutan na siya ng maraming terorista. Nang sinimulan siyang salakayin ng mga ito, agad na pumesto si Marco at isa-isa silang pinatay.
Pinanood naman ito ni Ratom na noon ay kinidnap na si Joy. Nang malaman ni Marco na si Ratom mismo ang leader ng grupo ng mga terorista, labis siyang nagalit. Gayunpaman, dahil sinabi nito na malapit lamang ang kanyang bahay, sinimulan ni Marco na hanapin ito. Mabilis niyang natagpuan ang bayan ni Ratom at pinatay ang mga bantay na naroon. Sinuotin niya ang mga damit nito bilang pagdidisguise. Tinutukan niya ng baril ang isa pang terorista at tinanong kung nasaan si Joy. Napilitan ng lalaki na samahan si Marco patungo sa base ni Ratom. Habang papunta roon, ilang kasamahan nito ang nagtangkang umatake sa kanya. Ngunit bilang miyembro ng Special Forces, ibang antas ang kasanayan ni Marco, kaya madali niyang napatay ang maraming terorista. Gayunpaman, nanatiling napakadelikado ng sitwasyon. Nang makarating siya sa labas ng pangunahing base, nakipaglaban siya kay Tara, ang pinakamahusay na tauhan ni Ratom. Nagkaroon ng kalamangan si Tara dahil pagod na si Marco at labis niya itong binugbog. Handa na sanang patay ni Tara si Marco, ngunit tumating si Ratom at pinigilan siya. Dinala ni Ratom si Marco sa isang silid at brutal na pinahirapan at sinubukan niyang alamin kung saan ang eksaktong lokasyon ng kanilang pick-up point. Nais niya itong malaman upang tambangan ang paparating na rescue team. Ngunit wala ni isang impormasyon na ibinunyag si Marco. Labis ang galit ni Ratom sa mga Amerikano dahil minsang inatake ng mga sundalong Amerikano ang kanyang nayon at pinatay ang maraming terorista. Nagpatuloy siya sa pagpapahirap kay Marco at binalaan siya nito na hindi na siya makalalabas ng Afghanistan ng buhay. Samantala, sa kalapit na silid, nakakulong si Joy sa loob ng cage at isang terorista ang nagbabantay sa bata. Tinignan niya si Joy ng masama at nagsimulang lumapit dito. Natakot naman si Joy kaya sumigaw siya ng malakas. Naabala nito ang bantay sa kabilang silid. Samantala, sinamantala ni Marco ang pagkakataon kaya kinuha niya ang baril ng isang terorista at mabilis na tumakas. Pagkatapos ay pinatay niya ang lahat ng iba pang terorista sa kanyang dinaraanan. Nagpatuloy siyang pumatay ng mas marami pang terorista at sa wakas ay nakarating sa silid ni Joy. Labis na natuwa si Joy nang makita si Marco sa ganoong sitwasyon. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig ay Papa. Nang marinig ito na puno ng iba't ibang damdamin ang puso ni Marco at dahan-dahan siyang lumapit kay Joy. Ngunit biglang tumating si Ratom mula sa likuran at sinipa si Marco. Sa kabila ng kanyang mga sugat, hinugot ni Marco ang kanyang baril at pinaputukan si Ratom sa leeg na agad nitong ikinamatay. Ito ang nagpasiklab ng galit ng iba pang mga terorista. Habang sinusubukang tumakas ni Marco kasama si Joy, paulit-ulit siyang inatake ng mga kalaban. Dahil sa kanyang karanasan, alam niya na ang tanging paraan para mabuhay sa ganoong sitwasyon ay lumaban. Sa kabila ng lahat, nagawa niyang makalabas ng bayan kasama si Joy. Ngunit pagdating sa labas, naubusan na siya ng bala. Wala nang ibang pagpipilian si Marco kundi tumakas. Mabilis niyang niyakap si Joy sa kanyang mga bisig. Sa kabila ng kanyang mga sugat, patuloy siyang tumakbo paakyat sa bangin habang inaasahan ang pagdating ng rescue team. Ginawa rin ni Marco ang lahat ng makakaya niya upang maabot ang tuktok. Ngunit dumating ang puntong hindi na niya kayang maglakad at bumagsak siya sa kalagitnaan. Si Joy, na desperadong mailigtas ang buhay ni Marco, ay paulit-ulit niyang pinapalakas ang loob nito. Pagod na si Marco at naunawaan ni Joy ang kanyang kalagayan. Kinuha niya ang isang kutsilyo mula kay Marco at umupo. Itinutok ito sa mga teroristang papalapit. Sa kabilang banda, papalapit na ang mga terorista sa kanila. Nang makita ang kondisyon ni Marco, alam ng mga terorista na masusukol na nila ito. Upang mailigtas ang buhay ni Joy, mabilis namang kumilos si Marco. Kinuha nito ang kutsilyong hawak ni Joy tulad ng ipinangako niya, hindi niya hahayaang mamatay ang bata sa gubat. At bago pa makaputok ang pinuno ng mga terorista, tinamaan na ito ng bala sa mata na agad nitong ikinamatay. Sa pagkakataong iyon, tumating na ang rescue team sa tamang oras. Iniligtas nila sina Marco at Joy at isa-isang pinatay ang lahat ng terorista. Ligtas na dinala sina Joy at Marco pabalik sa lungsod.
Lumipas ang ilang buwan. Umalis na si Marco sa kanyang trabaho dahil nais niyang mabuhay ng normal kasama si Joy. Inampun niya si Joy upang mabigyan ito ng pagmamahal ng isang pamilya. Kahit alam niyang hindi niya maibibigay ang tulad ng pagmamahal ng pamilya na meron ito, handa siyang gawin ang lahat para kay Joy. Binigyan pa niya ito ng isang aso at pinangalanan ito ni Joy ng Louie. At sa huli, makikitang masayang nakikipaglaro si Joy kasama ang alaga nitong aso. Ang moral lesson ng kwentong ito ay mabuti pa si Joy ay nailigtas ni Marco, pero si Saldico ay hindi pa rin nila nahuhuli. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.